Hindi ba ito yung dati mong tauhan sa kumpanya? Yung masipag mong intern? Siya ba yun? Mukhang may presensya rin siya, ha? Tignan mo. Mukhang hindi rin basta-basta ang pamilya niya. Henge, kumusta ka? Bakit? May nangyari ba sa akin? Ayoko pag-usapan ng mga problema. Sige, hindi ko na tatanungin. Dumating ka rin ba para sa exhibit? Ang pangunahing dahilan ay para makita ang isang matagal ko nang hindi nakikitang ate. Jiang Ziheng! Sapalin mo siya! Ha? Wala kang karapatang magsalita dito. Bakit siya? Kailangan natin siyang paalisin. Buti na lang ay handa na si Mr. Sun. Mr. Su! Ang ngipin ko! Ang babaeng ito! Pinasampal niya ako! Pero natamaan ang bibig ko! Ang babae na to, sa harap ng maraming tao, pinilit mo pang manakit. Dapat mo bang ipaliwanag sa akin? Ipaliwanag? Oh, ang aso mo ay may intensyong pang-aabuso. Ngunit nahuli ng aking bodyguard. Agad-agad, tamang depensa. Ayos bang paliwanag na ito? May intensyon pang-aabuso, pero ang aso niya ay ang layo mula sa'yo. Kaya ang kaibigan ko mula sa exhibit ay ganoon din kalayo. Miss, kapag nasa labas ka, mas mabuti pang iwanan ng kaunting puwang ang sarili mo. Huwag kang magdulot ng problema sa magulang o pamilya. Problema? Ikaw, huwag kang mag-alala. Hindi ka kasama. Ang babaeng ito, hindi ba niya naiintindihan ang sitwasyon o talagang may malalim na kakayahan? Kahit ang Jiangling Film and TV Industry Base, isang bagay na sa hinaharap ay maaaring kontrolin ng buong industriya. Hindi niya pinapansin? Nakakabilib! Jiangling Film and TV Industrial Base? Nakakagulat rin. Hindi mo ba narinig na alam na ng lahat sa taas ng Jiangling na si Yuan Jie nakipag-collaborate kay Virgil? Naabot na nilang kasunduan upang gawin katulad ng Hollywood ng Jiangling at itayo ito bilang film and TV industrial base. Wala ka pong balita tungkol dito? Tila ba ang posisyon mo at estado ay hindi rin mataas pero naging mataas ang kumpiyansa mo at nakipag-collaborate pa kay Virgil? Talagang nagkakabilib. Tama. Pero nakipag-collaborate sa kanila si Mr. Virgil nga ba? Huh? Liezo? Liezo? Bakit ka nandito? Kilala niya rin si Virgil? Kung kilala niya, bakit hindi siya bumati kay Mr. Lee? Hindi mo lang nagpaalam. Mukhang hindi rin basta-basta ang background niya. Itong intern na dinala ko nung nasa Yoyi ako. Ah, intern lang pala. Hindi ka dapat. Matagal na tayong hindi nakikita, Shen Yuangjun. Sa karangalan ko, hayaan na lang natin ang isyong ito. Ano sa tingin mo? Sige. Palis mo na sila. Dahil sinabi mo na yun, hayaan na lang natin. Umatras kayong lahat. Hindi itong lugar na dapat mong puntahan. Isama mo ng kaibigan mo. Umalis na kayo. Hindi ito ang lugar na dapat puntahan ko? Ito ba ang lugar na dapat puntahan mo? Ang taray magsalita ng itong batang ito! Paano ka makakapagsalita ng ganyan? Walang modo. Si Yezu nga tumutulong na para iligtas kayo. Hindi man lang kayo marunong tumana ng utang na loob. Ganito ba kayo makipag-usap sa taong tumulong sa inyo? Ganun ba? Hulihin niyo sila! Kapag tinatanong kayo ng aking madam, ang mga walang kinalaman, mas mabuti pang manahimik kayo. Ganito ka ba gumawa ng mga bagay, ha? Sige, mukhang pati ang pakiusap ko, hindi rin uobra para sa'yo. May nanggugulo rito. Bilisan nyo, may nanggugulo rito. Nagalit niya nagsabay si Young Master Zhu at si Virgil. Siguradong kawawang pamilya niya. Ikaw na ginastos lahat ng kayamanan ng pamilya. Graduate sa mamahaling eskwelahan. Pero hindi makapasa sa probation period. Ano bang pinagmamalaki mo? Bilisan na natin. Sigurado na iinip na si Ayuan. Opo, masusunod po, madam. Ako, hindi ba ako nagkamali ng dinig? Ano raw sabi niya? Graduate sa mamahaling eskwelahan, pero hindi man lang pumasa sa internship? Yizu, mukhang ang dati mong tauhan na hindi ka masyadong nirerespeto, ha? Dahil sa pinagsamahan namin noon, tinulungan ko pa siya magsalita. Hindi ko kalaing kung ano-ano lang sasabihin niya. Ibinabaling ang gulo sa iba. Akala niya kapag inilayo niya, ang atensyon ng lahat ay mapupunta sa akin. Siya at ang kaibigan niya ay nakalusot ng hindi halata. Sa ginagawa niya, para na niyang itunuturing kayong lahat na magkasama ng mga tanga. Huh? Hindi ba kayo mga tanga? Kung hindi naman kayo tanga, bakit kayo gagawa ng ganitong mali at katawa-tuwang bagay na parang itinapon ng tunay na magaling at pinapalakpakan ng walang kwenta? Tinapon ng mabuti? Nag-aaral ka ba sa exam? Hindi ito lugar para mag-show off ng mga kasabihan.
Ang ibig sabihin ng kasabihan iyon, yung gong nagawa sa tanso ay sinisira at tinatapon? Habang yung palayok na gawa sa putik ay pinaplingaw ng malakas? Ibig sabihin, yung may talento at kabutihang asal ay hindi ginagamit at inuupo sa mataas na pwesto ang walang kakayahan. Ito pa ang tema na ikaw mismo nagtakda ng ginawa mong black myth. Hindi mo ba naiintindihan? Kailangan pa bang ipaliwanag ng iba? Hindi naman siguro. Kung tutusin, kung inilanta rito niyang Master Zu, siguradong na-verify niya ito. Kung hindi ba nagmukha siyang katawa-tawa? At hindi lang yun. Isinanla pa niya ang bahay niya para lang magbayad ng 3 milyon na taunang sahod. Akala mo ba sa pagbuo ko ng isang team? Ay kung ano na lang ang basihan ko? Ang kailangan ko lang ay madesisyon kung pasado ba siya o hindi. Tapos ang focus ko ay control sa buong sitwasyon. Hayaan mo silang gumanap ng tungkulin ng kanilang posisyon. Kayo rito ay mga walang kakayahan na kailangan lang gawin ang lahat ng mag-isa para magtagumpay. Tama nga, basta makahanap ka ng tamang tao, sapat na. Kung pakikialaman mo ang lahat, edi mamamatay ka sa pagod. Bakit ka pa magsasayang ng oras sa kakausap sa kanya ng ganito? Akala mo ba kung ano distraya ito? Hindi ba dati na rin umiiral ang Yoyoy film kung gumagana ang mga ganitong mga linyahan? Edi sana hindi na kailangan pa ng black myth para maging milestones. Isa ka lang intern! Ano bang alam mo? Buong buhay mo, puro pagkuha ng shortcut. Puro pagkuha ng mga bagay na hindi naman dapat sa'yo. Parang isang lumang lawa na amoy bulok. Isa kang walang kwenta, walang talento, at lalo nang walang pagpapahayag na nag-uumapaw. Kaya hindi ka nababagay sa industriyang panglikha at hindi ka magkakapasa sa probationary period. Dahil wala ka namang kontrol sa isang obra, nidedikasyon sa detalye. Ikaw na ganyan kababa ang antas. Dapat ka ba tawagin Virgil? Kaya nga sinasabi ko na parang may problema talaga. Itong si Lizzie. Pero itong dalagang ito, intern lang naman siya. Pero ganito kataas ang antas. At napapansin niyo ba na itong dalaga, kahit kaunti, hindi kinakabahan. Kung ganyan kagaling ang mental strength niya. Ibig sabihin, may pinanghahawakan talaga siya. Nung nagtatrabaho tayo nun, bakit hindi ka naman ganito kapag baliktaran ng tama at mali? Ano ba talaga relasyon nyo? Na pati ikaw, handa mo isakripisyo ang kinibukasan mo sa Yoyi para lang protektahan siya. Kahit intern, sinasaktan mo rin? Yung breakup nyo, hindi kaya planado na pala? Tumahimik ka nga. Pag-ibig nga! Pag-ibig! Hindi ko akalain na para lang ipagtanggol ang lalaking ito kahit anong salita kaya mong imbentuhin. Ngayon, ang dalagang ito, ang tapang talaga. Kung gusto mo talagang patunayan ang identity mo, may dala kong ebidensya na mas matibay pa kaysa sa mga kwento mong puro salita lang. Mas may bigat ito. Alam naman ng lahat na ngayong pupunta ako rito, dala kong responsibilidad na kukunin ko ang Xiaoshanqing para kay Chairman Zhu. Kung hindi ako si Virgil, bakit ako bibigyan ito para makipag-ugnayan sa Saros? At puntahan si Miss Liu para hingin ang Xiaoshanqing. Ang dokumento ng Copyright Corporation ng Yoye. May opisyal pang selyo. Hindi ko pa ba ito na ipapabot sa iba? Sino nagpaproseso nito? At ito ang hatian ng kita. Kung ganitong level ang kontrata, at mas gusto ni Miss Liu si Virgil, dapat siya mismo nga harap. Ang pagpeke ng company sila ay malaking krimen, lalo na para sa Yoyi, isang malaking korporasyon. Ngayon na malinaw ng ebidensya. May pagdududa pa ba kayo? Sino nagbigay nito sa'yo? Ang mga plano ng top management, hindi yan basta-basta malalaman ng isang maliit na intern. Ano, matigas pa rin ang bibig mo? Parang patay na pato? Akala mo ba kung sino ka? Yung mga sinabi mo, mas may visa pa kaya kaysa sa opisyal na selyo ng kumpanya? Ikaw! Hindi ko akalaing pinunit niya kasunduan ng copyright! Ano? Nababaliw ka na ba? Yung provision sa hati doon sa kasunduan na may problema. Ang black myth na isang top tier IP sa buong mundo. Paano naging 10% lang ang hati? Pinaghihinalaan kung may tao sa loob ng kumpanya na ginagamit ito para sa pansariling kapakinabangan. Kapalit ng paglabag sa interes ng kumpanya. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ang mga salita ko ay mas mabisa nga kaysa sa seryo ng kumpanya. Sino ka ba? Wala ka bang alam sa mundo? Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na sirain ng partnership ng Yoyo at Saros? At hadlangan ang magpapatayo ng malaking film base sa bansa?
Alam mo ba ang bigat ng kasalanan na yan? Kahit anak ng isang makapangyarihang pamilya sa Beijing, kapag nakisawsaw ka dito, madadamay pang matatanda sa pamilya at mapipilitang magretero ng maaga. Sino ko? Malalaman mo rin. Maghintay lang kayo. Pagdating ni Miss Liu, tignan natin kung paano kayo magpapaliwanag. Magpapaliwanag ng ano? Hello, Miss Liu. Ako si Han Seo ng pamilyang Han ng Jiangling. Pamilyang Han? Anak ni Mr. Hanshi? Opo. Gusto ko talaga mga disenyo niyo. Idol ko pa kayo at gusto ko talaga maging katulad mo. Salamat. Magiging katulad mo rin ako balang araw. Ang mukha mo. Sakto, may gusto kong sabihin tungkol dyan. Ngayon ay ang unang araw ng 10 lusod ng eksibisyon ng Wishing Chan. Isa rin itong bihirang malaki okasyon ng Jiangling. Sa ganitong mahalagang sandali ninyo, may tao talagang sinadyang manggulo sa eksibisyon at ginawa itong napakagulo. Ano? Paano nila nagawang sirain ang maayos na eksibisyon ng iba? Nandito na ang mismong taong inatake. Tignan na lang natin paano niya harapin. Yari ang mga batang yan. Saksakan ng malas. Pero kanina pa namin sila pinapaalis. Makukutor na silang lahat. Yan ang masasabi kong paliwanag. Tama, Miss Liu. At dahil dito, espesyal kami naghanda ng isang malaking regalo para sa inyo. Kaso, nasira rin nila lahat. Oh, anong malaking regalo? Hello, Miss Liu. Ako si Virgil. Virgil? Ikaw lang mag-isa? Oo, alam ko nung nalikha mo ang Xiaoshanqing, itinuring mo inspirasyon si Virgil kaya espesyal namin siyang inimbitahan. Hindi na nakapaghanda ng mga tauhan. Hindi lang yun. Dinala rin ni Virgil ang copyright cooperation draft ng Yoye at Saros. Ganon kabilis? Oo, Miss Liu. Seryoso talaga kami sa pagkikipag-collaborate. Pero, sinira lang ng batang yan ang lahat. Sa totoo lang, kasalanan ko rin. Itong kaklase ko nung high school. Ang pangalan niya ay Jiang Ziheng. Dahil wala siyang ticket, hindi siya makapasok sa exhibition. Kaya dinala ko na siya sa kabutihan ng loob ko. Hindi ko akalain gagawin niyang ganito kagulong exhibition. Hindi lang yun. Yung babaeng katabi niya, supal pala trugante sa lahat. Sinira niya pa na basta-basta ang copyright intent draft ng Yoye at Saros. Sinira ang copyright cooperation intent letter? Tama. Para bang walang halaga sa kanila ang Yoye at Saros. Asikasuhin ko na sila para sa inyo. Mga tao! Sandali. Ako mismo ang hahawak nito. Sinira niya ang isang partnership na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon at sabay pang binastos ang Yoye at ang international na jewelry mogul na si Saros. Tignan natin kung may mukha pa siyang ilalaban. Ganyan kayabang, puro pagmamataas lang. Hindi marunong umayon sa lugar, gumawa pa ng malaking gulo. Buti na lang hindi kita pinili noon. Kayo pala. Hindi inibita pero dumating. Humihingi ko ng paumanhin, Miss Liu. Si Mr. Virgil ay nag-abala pang personal na pumunta. Ang exhibition na to ay malaking karangalan na para sa akin. Ano raw ang sabi ni Miss Liu? Hindi ba ako nagkamali ng dinig? Bakit? Hindi ka nagkakamali. Si Jiang Heng. Tayo nagkamali sa kanya. Ano? Miss Liu, hindi po ba kayo nagkakamali? Miss Liu, hindi ko alam kung anong mga sabi-sabi ang narinig nyo. May ilang hindi pagkakanuan dito. Ang kasunduang ito sa karapatang-ari. Ako ang nagdala. Alam kong ikaw nagdala nito. Pero hindi ba't pinunit niya ito? Miss Liu, ang kasunduan sa karapatang-ari, pinunit niya na. Bakit hindi ka nagagalit? Hindi mo ba dapat parusahan siya ng maayos? Pinunit niya kung pinunit niya. Bakit ako magagalit? At saka, kung ayaw niya talaga, anong magagawa ko? Ano bang silbi kung ayaw niya? Ito ay isang kasunduan sa pagitan ng Yoye at Saros. Nandito pa nga ang opisyal na selyo. Sayang lang. Mas mabisa pang salita niya kaysa sa selyong yan. Ano? Miss Liu, pakiusap. Bigyan mo naman ako ng direksyon. Sino bang babaeng ito? Hindi mo ba nahulaan? Siya anak ng chairman ng Yoye Films na si Shen Ziyu. Ang nag-iisang anak ng babae ng pamilyang Shen, si Shen Yuanjun. Ano? Kung ganyan palang katayuan niya, kung ganun, hindi pa ba sapat na malinaw? Ang black meat ay isang industriya sa ilalim ng Yoye. Siyempre, paano siya sa mga tao niya? Siya ay... Magpapakilala ako. Ako si Jiang Ziheng. Ang English name ko ay Virgil. Kinuha mula sa Divine Comedy, ang makatang Romano na naging gabay ni Dante. Ako ang kasalukuyang CEO ng Yoye Films sa Greater China. Ikaw? Malawak na langit.
Nasaan ang pera ko? Nasaan ang pera ko? Nailipat na! Pagdating sa account, nailipat na agad lahat. Kailangan ilipat agad sa abroad para malinis. Pagkatapos ng transaksyon, doon hatiin. Sino nagsabi sa'yo na gawin yon? Sino nag-utos sa'yo? Sino nag-utos sa'yo? Ako, kung maayos ang lahat, lahat ay masaya. Hatiin ang pera ng kalahati. Kung hindi umusad, bilang tao sa harapan, syempre kasama ka. Kailangan mo magtagal sa kulungan ng ilang taon. Pwede ka makabawas ng sentensya. Pero pagkatapos nito, naisip mo ba, anong kumpanya pang tatanggap sa'yo bilang dating preso? Tanggapin mo lahat ng paratang. Paglabas mo, lahat ay sa'yo na. Sapat na ito para mabuhay ka ng payapa hanggang sa katapusan ng buhay mo. Ako yun! Pagkatapos kumalis sa trabaho, dahil sa sama ng loob, ito ang aking plano. Ako rin ang gumawa ng selyo. Ako yun! Pero ang selyo na yun ay totoo naman. Sino ba talaga? Mr. Zhu, ang inyong alitan sa pananalapi ay mas mabuting idaan sa korte. Security! Mga bisita, sundan niyo ko. Ngayon ang lahat ng narito ay tsak para dito. Hindi ba? Ang ganda nito. Miss Liu, may isang kahilingan ako na medyo hindi maganda. Sabihin mo. Nais kong bilhin ng Xiaoshanjing. Tungkol dito, napag-usapan na namin ni Ayuan. May plano na kaming gamitin ang impluensya ng Heshinwa para tulungan ng Saros na pasukin ang merkado na tradisyonal na alahas para sa kabataang merkado sa Greater China. Ang regalo sa inyo ay nararapat lamang. Ayon sa tradisyon ng pamilya Lu, palaging ginagawa namin ang ilang piraso ng sabay-sabay. Ang may pinakamataas na kalidad ay tinuturing na totoo at inaalay sa mga Diyos. Ang natitira ay replika na nilalagay sa merkado. Pero, ang paggawa ng Xiaoshanqing ay napakakomplikado. Kaunti lamang ang nagiging tapos na produkto. Sa huli, natira lang ang isang totoo at isang replika. Isa lamang ang natira. Talagang mahirap ito. Pero handa akong magbigay ng mataas na presyo para matulungan si Miss Liu na makumpleto ang komersyal ng alamat ng Xiaoshanqing. Hindi ito para magtaas ng presyo sa oras ng bidding. Anong ibig niyong sabihin? Ang piraso na ito ay pinanganak mula sa inyong kwento. Kaya, ang Diyos na nagbigay ng pagkakataon para ito'y mailabas ay ikaw. Ito ay... Ngayon, gagamitin ko ang tunay na gawa ng Xiaoshanqing bilang pagkilala sa pagsisikap ni Mr. Zhang. Kumusta? Napansin ko matagal ka nang nandito. Naghihintay ka ba ng tao? Sa ganitong oras, wala na mga empleyado. Huwag kang matakot. Wala akong masamang intensyon. Nagtatrabaho lang ako dito. Pangkalahatang tagapamahala ng Yuri Film? Si Sunmo? Paano niyo nagawang i-block ako? Paano niyo nagawang i-block ako? Sumusobra na talaga si Jiang Zeheng. Blinak ka tapos iniwan ka? Nag-leave pa at naglibot ng walang pakialam? Ako bang may kasalanan? Tinanggap ko ang ganong murang regalo. Wala ba akong karapatang magalit? Hindi ba? Siyempre hindi. Kung ako sa kanya na may ganito kagandang girlfriend, sisikapin kong alagaan siya. Paano ko siya paalalahanan? Huwag gawan siyang magalit dahil dito. Bukod pa rito, ito'y ginawa lang ni Jiang Zeheng nang walang pahintulot kaya nagkaroon ng pagka-misunderstanding. Bakit hindi siya humingi ng tawad sa akin? Ang isang lalaking katulad niya, hindi naman maintindihan ang pagkakamali niya. Kung kalahati lang ng katalinuhan mo ang meron siya, magiging maayos na siya. Ano? Akala mo umalis na ako?
Hindi mo ba naisip na isa akong katulad ni Jiang Seeng na irresponsableng lalaki? Halika, uminom ka na. Huwag mong hayaang lumamig. Iniisip mo ba na ako ay isang taong padalos-dalos? May kasabihan na puti ng buhok pero bagong pagkakaibigan. Na parang dati pa. Bagamat hindi tayo matagal na magkakilala, gusto kong sabihin na naiintindihan kita ng gusto. Inumin mo na yan. At pagkatapos bumaba ka na. Tapos ka na ba? May regalo ko sa'yo. Tignan mo to. Moving Cultural Media, kontrata na pababago ng legal na representative. Isang kumpanya na may taon ng kita na 2 milyon. Itong unang regalo ko sa'yo. Ano itong Panamera? Maaari mo namang bilhin sa sarili mo. Basta bumili ka lang. Boss Zang, ikaw rin palang dumating. Magandang taon mo ha. Kumita lang ng kaunti. Pagkatapos bawas-bawas lahat ng gastos. Hindi mo alam kung magkano ang natitira. 2 milyon na lang ba? Ayon sa balita, may tumulong sa kanya. Pagka sa susunod na taon, tumaas na siya ng gusto. Kaunting pera lang naman. Kung tukol sa kayamanan, hindi ito maihambing sa isang pamilyang soon. Narinig mo ba? Ang bagong order ng Yui ay direktang ipinag-utos ng kanyang mga nakakataas. Hindi ko alam kung anong swerte ang napansin siya ng isang ganitong mataas na tao. Tila ang puntod ng pamilyang Sun ay nakakita ng usok. Pero ang pamilya Sun ay nagsisimula rin mula sa wala at pinatatag ang negosyo. Kung titignan ang usok sa puntod ng ninuno, dapat sa pamilya Jiang, kung sino ang may magandang anak na babae, hindi maihahambing. Nasaan na si Ziheng? Nasa kalahating oras na mula nang umalis tayo. Dapat malapit na sila. Ay, magka-close sila ng kapatid niya mula pagkabata. Laoyan, tignan mo kung may papadala mong sasakyan kay Ranran. Ako na ang pupunta? Ang kasal ni Ranran, bakit hindi ikaw mismong pupunta? Sige na. Siguro ayaw niya ako makita. Ate, kung pupunta ka, bakit akong kailangan mong kausapin? Ako nag-imbita sa'yo na sumama. Ikaw nga hindi mo alam paano magpasalamat sa regalo. Kapag nagbibigay ng regalo, dapat maayos. Naiintindihan mo ba? Ako mismo nagdala ng Xiaoshanqing doon. Ano ba bang hindi maayos? Kahapon, hindi niya direktang kinuha ang Xiaoshanqing. Kung hindi ko pinapackage muna, tapos ibigay sa'yo para dalhin. Itong malinaw na patunay ng isang bagay. Ano yun? Mahalaga sa kanyang kapatid na ito. Ang regalong ito ay para sa kasal ni Jiangran, para magbigay ng dangal. Ha? Napakamahal ang Xiaoshanqing. At ang ipinadala ay ang tunay, hindi replika. Hindi lang talaga para kay Jiangran. Para pa talaga sa kasal niya, sapat na yon. Ngayon, tanong ko sa'yo. Bakit mahalaga ang Xiaoshanqing? Dahil ito ay obra mo, na ginawa mo sa 3 taong pagod at pawis. Paglabas nito, nanalo agad sa lahat ng jewelry design competitions. Kaya naman mahalaga talaga. Ako, sino nga ba ako? Ikaw ay isang international na kilalang henyo sa disenyo ng alahas at bagong babaeng presidente ng Saros. Sino-sino bang dadalo sa kasal ni Jiangran? Kung isipin. Kung titingnan ang laki ng Haoyu, siguro, karamihan ay wala sa mayayamang pamilya. Naisip ba nila na si Jiangran ay makakatanggap ng ganitong uri ng regalo sa kasal? Tama. Ang halaga ng bagay ay depende sa tao. Ate, balak mo bang personal na dumalo at gamitin na iyong posisyon bilang patunay? Sa wakas, hindi ka pa rin ganun kabobo. Sa totoo lang, bilang anak ng pamilya ng Yui, sapat na yun. Sayang lang at tahimik ka, hindi kilala ang pangalan mo, kaya kailangan pa rin ng katulad ko na matagal lang nasa harap para tulungan ka. Sabihin mo, nagbigay ba ako ng malaking pabor sa'yo? Ano? Hindi ka na darating? Sige na, matanda na mga magulang mo. Desisyon mo na yan. Tingnan mo nga itong batang to. Bumalik siya mula sa malayo. Bakit hindi na siya darating? Palaging iniisip ng batang maraming bagay. Baka niisip niya si Ranran may sama ng loob para sa kanya. Baka masira ang pinagkamalagang araw niya. Kayo po bang mga magulang ni Jiangran? Oo, kami po. Ikaw ay si... Kapatid ni Sun Haoyu. Ito po ba ang unang beses ninyo na pumunta sa ganitong klase ng hotel? Kapag naghain ng pagkain, pakitandaan. Kontrolin ang pagkain at huwag ipahiya ang pamilyang Sun. Pakitandaan. Kontrolin ang pagkain at huwag ipahiya ang pamilyang Sun. Bata ka pa! Paano ka magsasalita ng ganyan? Nagpapaalala lang naman ako sapagkat si Jiangran ay matagal ang kausap ng kuya ko. Kilala na rin ng dalawang pamilyang isa't isa. Sa sitwasyon ni Jiangran, ang pagpapalaki sa pamilya niyo ay parang... Ano?
At least, alam niya ang prinsipyo niya. Alam ito ng aming Ranran. Ito ang unang pagkikita pa lang natin. Pero kung sinong may masamang pagpapalaki, hindi rin masasabi. Sasabihin ng kahit sino, ang mahalaga ay kung paano ito ginagawa. Swerte lang ni Jangran na napansin siya ng kuya ko. Kung hindi, sa lumang paralan niya, gaya ng mga magulang niya, hirap na hirap sa buhay tulad ng mabibigat na buhay ng hayop. Tama! Ang aming Ranran, hindi siya masyadong matalino. Kung hindi sa kanyang marka, maaari siyang pumasok sa pangunahing universidad. Bakit pinili pa niya ang lumang kolehiyo ng kuya mo? At saka... Anong panahon na ba ito? Hindi na base sa edukasyon ang pagtingin sa pinagmulan sa lipunan. Ang kakayahan ng tao ang mahalaga. Kahit parehong paaralan sila ni Jangran. Pagkatapos ng graduation, pinamunuan niya ang Hauyo Instruments hanggang umabot sa ganito kalaki. Alam mo ang Yoyi, gumawa ng black meat. Ang Yoyi Film Industry, ginamit ng kuya ko ang sariling kakayahan. At nakuha mula sa kanilang kalahating order ng photographic supplies ng kilang malaking kumpanya. Sobrang laki ng Yoyi. Ginagamit ito bilang bagong regalo ng kasal para sa kuya ko. Huwag mo nang banggitin ang simpleng paralan. Kahit pa Tsinghua o Peking University, ilan lang ang makakatalo sa kuya ko. Tama, Tito. Si Jangran ay nakakuha ng perpektong Ginoo. Dapat yung pahalagahan. Huwag nang pahabain ang kanyang problema. Sa wakas, may isa pa sa niyong pamilya na maayos ang pag-iisip. Kung hindi dahil sa Jangran ay nakasama sa simula, nagdadalang tao. Iniisip niyo ba na ngayong araw, siya ang mapipili ng kuya ko? Iniisip niyo ba na ngayong araw, siya ang mapipili ng kuya ko? Ikaw! Anong ikaw? Ikaw ang ina niya! Ang pananalita ng anak niyo, napakasama! May mali ba siya? Ano? May mali ba siya? Ang aming Hauyo, ngayon ay nasa rurok ng kanyang karera. Maraming kabataang maganda at mayaman ang pamilya ang gusto mag-asawa sa kanya. Pero ang pamilya ninyong Jang, oo. Nagdala kayo ng dowry na 150,000. Ano yun sa kabuuan? Hindi niyo mabili kahit kotse. Kami nakabili ng bahay. Tama! Nakabili kayo ng bahay. Pero yung bahay ay nakapangalan sa inyo. Kahit na makipaghiwalay ang aming Ranran, wala pa rin siyang makukuha. Bakit bago pa lang ang kasal, gusto niyo nang hatiin ang bahay ng kuya ko? Kumare, hindi dapat ganitong pagsasalita. Hindi rin namin hinihingi ang dowry. Ang 150,000 ay para rin sa support ng pinagsamang yaman ng maliit na pamilya. Hindi namin intensyon na samantalahin kayo. Ang pagpapakasala dyan sa pamilya namin ay malaking swerte na sa kanya. Anong kanyang edukasyon? Anong edad? Anong kanyang pamilya? Ngayon ang kumpanya ng kuya ko ay mabilis na lumalago. Kung hindi niya pinakasalan si Jangran, pwede siyang pumili ng mas bata, maganda, at may maayos na pamilya na posibleng makatulong sa negosyo niya. Ngunit sa inyong dowry lang sa ganung halaga, nagawa niyo pang ibanggit? Ikaw! Ay naku, Lao Jang! Ano nangyari, Lao Jang? Bumalik ka at kausapin si tito mo. Pagbalik niya sa bahay ng asawa, ayusin mo kanyang asal. Hindi ko alam saan nakuha ang kumpiyansa niya. Parang malaking sakripisyo ang humingi ng 5 o 6,000 sing-sing. Parang nakaranas ng malaking paghihirap. Ang pamilya namin ay nag-asawa ng asawa. Hindi ng Diyos o ninuno. Huwag ka na magalit sa araw ng kasiyahan ni Ranran. Tama si Siheng. Dapat hindi siya ang pinili ni Ranran na pakasalan. Determinado si Ranran na magpakasal sa kanila. Magkakaroon siya ng paghihirap sa hinaharap niya. Tito, ang tono mo naman ay sobra. Kahit ang pamilya Sun ay hindi perpekto, ang Sun Hauyo ngayong araw ay tatanggap ng kontrata ng Yoyi. Agad itong lumabas at agad na itong mabibilang sa nangungunang 10 sa bansa. Ang taon ng kita ay milyon. Sa ganitong pamilya, ang kaunting paghihirap ay maliit na bagay lang. Ang kasal ay para sa dalawa, magkasama sa magandang buhay. Hindi para sa kung sino ang mayaman na pipilitin ng isa pa. Sabihin nyo nga, bakit hindi dumating si Sihing sa kasal ni Ranran? Siya ba ay... Dumating na siya, pero hindi makakasali sa kasal dahil nung pinigilan niya ang relasyon nila, nung pinilit niyang putulin ang relasyon ni Ranran at nag-aaway sila magkapatid. Hindi na siya kasing tagumpay ng bayaw, kaya wala siyang muka. Kung hindi rin siya magtagumpay, pwede rin niya akong hanapin. Alam nyo, ngayon ako'y driver ng pamilya Zhu at may kaunting connection pa rin. Dahil kamag-anak, hindi ko rin siya iiwasan. Kahit papaano, pwede ko pa rin siyang tulungan. Ayun, inaanyayahan natin ang bagong kasal para pumasok!
Kaya pala, hindi ka talaga darating. Ang ating mag-asawa ay magnobyo't-nobya mula nung high school hanggang ngayon. Talagang hindi madali, lalo na sa ating groom. Ngayon ay matagumpay sa negosyo, ngunit hindi nagbago ang puso. Talagang nakakatuwa. Ngayon, inaanyayahan natin ang mga magulang ng groom upang magsalita. Palakpakan natin sila! Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa kasal ng aking anak na lalaki. Ang anak namin na si Haoyo ay mula pagkabata ay mahusay, matalino at masigasig. Kung hindi, hindi niya mapapalaki isang maliit na negosyo ng renta ng kagamitan. Hanggang sa ganitong antas. Kahit pati ang Yoi Film Studio, ang ganitong kilalang international ang mga order mula sa pangunahing kumpanya, ay nakuha na namin. Kaya Jangran, sana maging matalino ka. Kaya Jangran, sana maging matalino ka. Bakit sa kasal ganitong pagsasalita? Anong nangyayari? Pagtuturo sa publiko? Mukhang ang biyenan ay hindi nasisiyahan sa manugang. Dapat mong gawin ang tama bilang mabuting asawa ni Haoyu at panatiling matatag ang likod niya. Kailangan mong kontrolin ang iyong ugali bilang dalaga at ang ugali mong makipagkompetensya. Kapag sinabi ito ng biyenan sa ganitong okasyon, seryoso na ito. Mukhang karaniwan, talagang pasaway siya. Mukhang bago siya ikasal, ay talagang palaban siya. Naiirita ang biyenan na sobra. Kahit ganito, ay willing pa rin ng lalaki na magpakasal. Tunay na malalim ang pagmamahal. Taon-taon sa pamilya niyo magkano ang kinikita? Hindi ka dapat pumili-pili. Sinong masusunod sa tama? Ganito bang pamumuhay ng maayos? Mukhang maayos at maunawain, ngunit hindi mo alam ang tunay niyang puso. Narinig ko na mula siya sa simpleng pamilya. Siyempre, problema ng pagpapalaki ng magulang, masyadong gahaman. At mataas ang pangarap, ngunit hindi marunong magpakumbaba. Maaaring ipasa ang yaman sa ibang tao. Kalokohan, ang ganitong pinagmula ng pamilya, pwede mo pa ba siyang asahan na may malawak siyang pananaw o katalinuhan? Hindi ganon. Hindi! Sino ang nagalit kay Haoyu dahil sa singsing? At sino rin ang araw-araw pinag-uusapan ng dote? Ako, Ranran, wala namang sinabing mali si Mama. sa ilang bagay, hindi pwede sabihin ni Haoyu. Kaya bilang ina, hindi ko matiis. Sinasabi ko na agad ang totoo. Sige, sabihin mo, makikinig ako. Si Haoyu namin ay gwapo at maayos. Napakahusay sa kakayahan. Alam ito ng lahat. Siyempre naman, kung hindi rin sana napalaki ang kumpanya ng pamilya ng ganito kalaki. Nakuha na rin namin ang malaking order mula sa Yoi. Tamang pagkakaayos. Huwag mali ng ugnayan. Huwag isipin na dahil matagal na kayong magkakilala o buntis ka na, ay pwede na. Ngayon, ikaw Jangran, ay pilit mo pa rin itali si Haoyu. Huwag mong isipin na dahil hindi ka humihingi ng dote at nagbigay ng 10,000 halaga ng dote, ay marami na yon. Ito ang dapat mong gawin. Naiintindihan mo ba? Tama ang sinabi mo, Jangran. Kung dahil sa pagpapakasal sa'yo ni Haoyu namin, ay pwede naman siyang pumili ng kahit sino. At ang dote ay pwede pa sanang maging BMW or Mercedes na ginagamit sa pagnenegosyo. Mas may dating pa nga yun. Dapat mong malaman na ikaw nagpapabagal sa paglago ni Haoyu. Dapat marunong ka tumanaw ng utang na loob. Mas mababa ka sa iba sa lahat ng aspeto. At hindi ka pa nagsusumika. Puro reklamo ka dito at doon. Bata ka pa. Pero iniisip mo na ang mamuhay ng maginhawa. Ni hindi mo lang tinignan ang sarili mo sa salamin. Karapat-dapat ka ba? Tama na! Totoo, maliit lang ang pamilya namin. Pero hindi namin kailanman tinuruan ang anak namin na abusuhin ang kabutihan ng ibang tao. Kayo sa Pamilya Sun, ngayon umasenso na. Tapos tingin nyo sa amin ay mababa na kami. Sige lang, ako, si Jang Yumi, sa buong buhay ko, hindi man ako naging matagumpay at hindi rin ako kumita ng malaking pera. Pero kung ayaw nyo sa akin, ayos lang. Pero, ang anak namin ay mula pagkabata, pinapahalaga na tinalagaan ng mabuti ng buong pamilya. Hindi ko hayaan na tapunan mo siya ng dumi. Ranran! Umuwi na tayo! Kung kinakailangan, kami na lang mag-alaga ng bata. Hindi namin kailangan ng pera ng Pamilya Sun! Patawad. Ako ang anak na walang kwenta. Nadamay ko kayo rito. Natupahiya dahil sa akin. Patawad. Pero, maaari bang hayaan niyo muna na akong humawak sa bagay na ito? Ang tigas ng pananalita mo. Sino bang nakakaalam kung balak mo ba talagang palakihin ng bata at tatiin ang ari-arian sa mga anak mo? Anak ko! Sinaktan mo ako! Matagal ko nang gustong sampalin ka.
Pinipigil ko lang mula pagkabata dahil sa magandang pagpapalaki. Jiangran, kahit medyo matapang ang salita ni Weiwei, hindi ka rin pwedeng manakit. Hindi mo ba alam? Hindi mo ba iniisip na karapat-dapat lang ang sampal sa kanya? Kahit ano pa, hindi ka pwedeng manakit. At kung silang kasama ng mama mo sa labas na sumisira sa akin, hindi mo ba alam na ang chismis ay pwedeng makapatay ng tao? Ang mama ko nagpalaki sa akin, hindi madali sa kanya. Ay, madali ba sa akin? Madali ba sa akin? Dahil sa kolehiyo mo lang, kailangan ko bang ilagay ang sarili ko sa bababang posisyon? Upang alagaan ang iyong tinatawag mong dignidad. Kailangan kong isuko ang universidad na gusto ko. Dahil sa malayo, maaaring mawalan ka ng kapanatagan. Kailangan kong iwan ng maayos sa trabaho sa opisina at pumunta sa pabrika at gumawa ng pira-pirasong trabaho. Araw-araw nagtatrabaho ako na 18 oras para lang kumita ng konti para sa'yo. Para sa negosyo mo. Araw-araw nag-aaral ako ng maraming kalaman. Hanggang gabi. Dahil wala tayong pera. Upang kumuha ng ibang tao. Araw-araw nakastandby ako ng 24 oras. Dahil ako ang namamahala sa kumpanya at sa operasyon at sa sales at pananalapi kasama may-ari ng negosyo. At ang kumpanya, ang sahod na binigay niya sa akin ay 3,000 lang bawat buwan. Dahil sinabi mo, kahit anong gustusin ko, kukunin ko lang sa'yo kasi pamilyang pera rin yon. Tapos ka na ba? Maging sobra pa nga! Ako pa nga'y humingi ng 9,999 bilang mataas na bride price. Kasama ang 150,000 yuan na dote. Lahat ay nasa card mo. Dahil sinabi mo, kung pagsasamahin, mas malaki ang interest na malaking deposito. Pero ako, gusto ko lang itong gamitin para sa sarili ko. Bumili ng isang singsing na nagkakahalaga lang ng 5,999 na sulit ang halaga. Ito ang aking singsing sa kasal. 3,000 yuan lang. At sinabi pa nila, na ako isang gold digger na walang magandang asal. Sabihin mo, sapat na ba yun? At ikaw? Kayo? Sabihin nyo, para sa akin, pinili niya akong pakasalan at sinuko niya mga kondisyon at mas magagandang mga babae? Nagkakalungkot. Sayang, sa buhay niya. Malamang hindi na siya makakakita ng babae na mas malaking biktima kaysa sa akin! At sa dami ng taon na lumipas, paano mo masasabi na hindi ko pa nakilala ang mas kahanga-hanga sa'yo? Tama na! Sa huli, tungkol lang ito sa singsing. Bumili? Hindi ko pa pwedeng bilhin! Hindi ko kailangan! Sun Haoyu, ang anak, papalagpasin ko pa. Pero tayo, hiwalay na! Ranran! Ranran! Tumigil ka! Alam ko naman ang batang to, hindi masunurin. Kung hayaan mo lang siyang sarap ng marami, gawin kang kampante. Paano tayo magtatagda ng disiplina? Ang pamilya nating Sun, kilala na sa Jiangling. At sa harap ng maraming tao, gumawa siya ng ganyan. At buntis pa, hindi ka papakasalan. Sino pa bang kukuha sa kanya? Kahit nawala siya, ano ngayon? Kuya, ipapakilala ko sa'yo ang ilang kaklase ng babae. Siguradong mas bata at maganda kaysa sa kanya. Haoyu, gusto lang niya na magbigay ng pressure sa'yo. Pag hindi mo siya pinansin, babawi siya at mapapaamo. Malapit mo na makuha ang malaking proyekto sa Yuyi. Ang halaga nito ay milyong-milyon. Parang laro lang. Gagawin ba niyang mahirap para sa iba? Kasama ang kanyang hirap na magulang? Papasok ba siya? Ha? Ngayon, peak hour pa. At sa mataang kalsada. Hindi siya makakakuha ng kotse. Pababayaan siya. Maghintay sa malamig na 2 oras. Pakalmahin ang ulo. Mag-isip ng maayos. Hindi siya makakawala. Kundi ang pamilya ninyo. Maaari tayong bumili ng 2 makakapal na damit ng maaga. Kapag magde-deliver ng pagkain, magagamit niyo ito. Ikaw si... Xiao Yuan, bakit ka nandito? Ito ang college roommate ng kapatid mo. Ang pinakamatalik niyang kaibigan. Ikaw si Ranran, hindi ba? Naikwento ka ni Ziheng dati. Hindi na kailangan gumastos ng pamilya nila. Tinawag na lahat ng tao. Ngunit sayang, wala ng pwesto. Talagang gusto mo pang sumama para kumain, ha? Sige, sumama ka sa 3 tao ng pamilya dyan. Nag-aalala ka lang. Dahil ako, ipanagkatiwala sa akin na dalhin ng regalo kay Ranran. Ang pagkain ko, may nagalok na. May mga matatandang di pa namamatay na tao na gaya mo. Lahat ay natatabunan ng gana ng iba. Ano sabi mo? Ikaw, sabihin mo nga. Akala mo ba nananakit ako ng tao? Halika, Ranran. Iabot mo ang kamay mo. Para makita nila kung anong inihanda ng kapatid mo na unang regalo para sa'yo. Para malaman ng pamilya nila kung ano talagang nasayang nila. Mukhang sa loob ng mga nakaraang taon, si Jiang Ziheng ay nagkaroon ng ilang respeto sa Linyan City. Baka nga, nagtatrabaho siya para sa iba bilang maliit na manager. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang tiwala sa sarili na sinasabi niyang para bang nasayang namin si Jiangran. Siyempre, napakahalaga nito. At para sa pamilya ni Yung Sun, lalo na itong kahanga-hanga.
galing sa pamilya Jiang na si Jiang Ziheng para sa kapatid na babae ay nagbigay ng isang Porsche Panamera. Halika, naway si Ranran ay payapang mabuhay at tutuwid ang daan sa hinaharap. Ha? Ano? Sino itong Jiang Ziheng? Mukhang kuya ng bride. Malinaw na maginhawa ang buhay niya. Bigla ang may isang Panamera. Talaga namang mahirap ang kalagayan ng pamilya ng babae. Di matatawaran. Ngayon, mahirap ang pamilya soon. Dapat sana ang sasakyan ay regalo para sa bride. Napauwi na sa kanila. Ito, regalo ni kuya para sa akin? Sa totoo lang, pinapahalagan ka talaga ng kuya mo. Higit pa sa inaakala mo, mas pinapahalagan ka niya. Ran, maraming taon na siya nagtatrabaho sa labas. Hindi rin madali para sa kanya. Ang sasakyan na ito, marahil ay resulta sa lahat ng kanyang kita mula sa overtime at pagtsatsaga. Talaga bang kaya mong palampasin na gastusin niya itong ganitong walang saysay na pagkikipagkompetensya? Kuya Yuan, ang kuya ko. Una sa lahat, hindi dapat maging sobra ang pagmamayari sa pera ng iba. Kung masaya silang ibigay sa kanila para sa kapatid na babae. Pero ang katulad mo na hindi magaling sa pagiging asawa at sa pagiging kuya, pinapayuhan kita. Itiko mo na lang mabahong bibig mo. Huwag ka na magreklamo dito. Pangalawa, bakit mo sinasabing walang saysay ang gastusin sa pagkikipagkompetensya kapag ginastos ng iba ang pera na ito? Tignan mo nga mukha niyo magkapatid, mapait, mapanukso at pangit. Talaga namang umabot sa sukdulan ng emosyonal na epekto. Sulit na sulit ang perang yon. Sobrang sulit! At panghuli, ang kuya mo ay maingat at praktikal ang personalidad para sa pamilya mo. Ano bang kalagahan nito? Baka nga, pati ito ay luma at second hand na. Kung bibilhin, baka hindi sulit. Ibig kong sabihin, baka ito pa nga'y kotse na nalubog sa baha o nagkaroon ng malaking aksidente. Parang nilalaro mo lang ito, gumastos ng kaunti para magpanggap. Magalala, wala namang dapat ipang malaki. Bakit ka pa nagpapanggap ng malaking boss? Ipakita ang mga tala ng paglipat ng pagmamayari sa rehistro ng sasakyan sa lahat ng tao. Mas mahaba pa kaysa sa pamilya dyan at tala ng pangalan. Ang ganitong bagay araw-araw, sinasabi ko sa inyo, ang inyong bang grupo, sigurado ay natitiyak sa isang bagay? Kaya pala kayo nagiging sobrang arogante? Medyo nagdududa ako. Medyo curious na din. Si Jiang Ziheng sa Linyan City, talaga bang makakapag-ipon siya ng ganito? Walang problema. Pag nakita niyo mamaya sa pangalawang regalo, malalaman niyo na hindi niyo na ito kailangan. Kaya naman, maghihintay na lang tayo at makikita. Kaya hayaan na natin ang pamilya Jiang na ipakita sa atin kanilang kakayahan. Ang Saros Executive CEO, si Miss Liu Hua ay dumating na! Hindi ako nagkakamali, di ba? Kurutin mo ako! Kurutin mo ako! Ay, talagang si Miss Liu Hua ito. Nakita ko na siya sa isang panayam. Designer ni Xiao Shanqing at kasalukuyan si Yoren Saros. Ang kanyang posisyon ay dumating pa sa kasal ng pamilyang Sun. Ang pamilyang Sun ay talagang aakyat na sa langit. Liwa, paano siya nakarating dito? Anong dahilan pa ba? Siyempre, ang balita tungkol sa pagkikipagtulungan ng kuya mo sa Yue Company ay nakarating sa kanyang tenga. Dumating siya para magkipag-ugnayan at magpabuti ng relasyon. Hindi ba siya makakakita sa isang maliit na pamilya tulad ng Jiang? Sila ba'y karapat-dapat? Nakita niyang iyong kuya na bata at matagumpay. Talaga namang posible. Hindi ba't imposible ring mangyari? Ma, ano bang sinasabi mo? Ang pinagkaiba namin ni Miss Liu, sobrang malaki. Ay, kung tungkol ito sa lalaki at babae, sino bang nakakaalam? Nakikita mo naman hindi ba? Kaya siya ay CEO ng Saros. Kailangan niyong pakumbaba. Isang Porsche na Panamera. Kahit bagong modelo pa man, para sa'yo, ay hindi lang basta pera. Ano bang halaga nito? Kuya Yuan, bakit hindi na lang tayo umalis dito para makaiwas? Ako, ayokong maabala na naman ang aking mga magulang at mapahiya sila. Huwag kang magalala, ang kuya mo ay napakahusay. Miss Liu, maraming salamat sa pagdalo. Wala kaming inihanda para sa'yo. Talaga pong isang malaking pagkukulang. Dumating kami ng biglaan at walang paunang abiso. Pasensya na po sa istorbo. Sana po ay huwag niyo kaming masamain. Ang ibig niyo pong sabihin, ang pagdalo ninyo ay isang karangalan sa amin. Maraming salamat po. Halika, maupo ka na po. Dumating ka sa tamang oras. Hindi pa dumating ang order ng Yoyi. Magkasabay tayo makikita ang seremonya. Sakto rin, naipadala ko ng regalo. Miss Liu, talaga pong pinaghirapan ninyo. Ito pong regalo? Huwag mo bastang hawakan! Miss Liu, ito ang aking kapatid na babae na si Sun Wei. Dumating siya para kunin ng regalo. Ayos lang po ba yun? Ang iyong mga tauhan ay medyo sobra ang reaksyon. Ang regalong ito ay hindi para sa iyong kapatid. Hindi niya dapat ito hinahawakan. Pangalawa, si Ayuan ay hindi ko tauhan. Ikaw ba si Jiang Ren? Opo. Kumusta? Ako si Chen Yuan dyan. Magandang araw po tito at tita. Ako'y tauhan ni Ziheng. Atiwa, ito ang dalagang ito. Salamat po sa inyong pagsusumikap. Miss Jiang, maligayang kasal po. Isang munting handog, hindi sapat bilang respeto. Sana po ayong tanggapin.
Malamang, ito nga ang pinamulang eksibisyon ng Shaoxian Ching! Ano naman ang nakalabas ngayon sa exhibition? May patakaran ng pamilya Liu. Dahil mataas ang rate ng depekto, isang piraso sa isang hurno ay maaaring maglabas ng maraming kopya. Pinili ng pinakamaganda para sa paglilingkod sa Diyos. Tinawag itong tunay na obra. Ang iba ay nilabas sa merkado at tinawag na kopya. Kahit na ang tunay na obra ay napakahalaga at bihira, kahit ang kopya ay kayang yumanig sa mundo ng mga pinakamayayamang tao. Paano nangyari ito? Ate Renren, ibang klase ito ng Shaoxian Ching. Ito ay tunay na obra. Ano ang sabi ng babaeng ito? Ito ang tunay na Shaoxian Ching? Ano bang pinagmula ni Jiangran? Miss Lu, hindi tayo magkakakilala. Wala rin tayong pinagsamahan. At ganitong kamahal na regalo, baka hindi ko ito matanggap, Miss Chang. Huwag po kayong magpakabait. Kahit hindi tayo magkakakilala, ang kuya mo at ako ay matagal na magkaibigan. Ang regalong ito ay pinagkatiwala niya sa akin para may pasa sa'yo. Ito ang pangalawang regalo. Isa itong simpleng kapalit. Isang bagay na walang buhay lamang. Hindi mo na kailangang mabahala. Ito rin ay dahil sa akin ng kakabatang kapatid. Ayon sa patakaran ng pamilya Lu, ang ipapadala ay kopya lamang. Dahil ito'y utos ni Ziheng. Maraming salamat sa personal na pagpunta mo, Miss Liu. Tungkulin ng lumang kaibigan. Oo. Maraming salamat din kay Miss Chen sa magandang salita. Walang anuman po. May kasiyahan sa pamilya ni Kuya Ziheng. Kaya nararapat lang na magbigay ng maganda. Pinaghirapan pa rin ng kuya ko para sa akin na maghanda ng ganito karami. Baka kailangan ko naman siyang biguin. Biguin? Ibig sabihin, ang kasal ay hindi matutuloy. Ang pamilya sunay sa Kim at makasarili. Ganap na nakalimot sa mga sakripisyo ni Ranran na hindi karapat-dapat ang pamilya Jiang at pinahirapan si Ranran sa lahat ng paraan. Kahit ngayon, kapag bumili si Ranran ng sariling singsing na diamante, sinisisi pa niya sa labis sa paggastos. Wala ba kayong hiya? Ate, ang batang pinagpala ay hindi pumasok sa bahay na walang pagpapala. Kaya, ngayon, ang Shaoxian Ching, gamitin mo na lang bilang regalo para makalaya ka sa hawla. Sakto naman, ang pangalan nito ay hango sa kilalang tula ni Sudong Pu, Xing Shangzi. Sinasabi pa nga, mabigat at tila pinta, paitaas at pababa, parang screen. Mahina at matatag ang hangganan. Isang panaginip ng Panginoon at lingkod. Ngayon at noon, pangalan lang natitira, ngunit ang malalayong bundok ay patuloy na naroroon. Ang ulap at bundok ay magulo. Xiao, Shan, Chi. Ate Renran, ang luntiang bundok ay mananatili. Ang lumang mga laala ay naglaho na. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang daraanan natin ay magiging maayos. Ranran, nakipag-usap na ako sa mama ko. Medyo mahihirapan kaming pakawalan ka. Ang kasal na ito, maaari pa na nating ituloy. Hindi na bro. Ikaw ba'y nangangarap muli sa araw ng liwanag? May hotel sa itaas ng gusali. Ihaatid kita doon. Matulog ka ng maayos, okay? Pinag-isipan ko ito ng mabuti. May damdamin ka sa akin. At higit pa rito, ikakasunog mong anak natin. Siguro'y ayaw mo ang bata na lumaki na walang ama. At mabiktima ka ng mga taong hindi nakakaalam na pagtutulungan ka sa pagsisiyasat. Ate Renran, dapat mo talagang pag-isipang mabuti ito. Oo nga, tungkol sa bata, huwag mo na nating pag-usapan. May mga taong hindi talaga angkop sa isa't isa. Bukod pa rito, mayroon ka pang pamilya. Silang tunay mong sandigan. Ranran, totoong nararamdaman ni Hao Yu. Tignan mo, alam niyang nagkamali siya at inihiling na makipagbalikan ka sa kanya. Pero hindi ko nakita na may kahit kaunting paghingi. Ang kasal nito'y para sa atin lamang. Dapat ikaw mismong magdesisyon. Huwag ka masyadong maapektuhan sa opinyon ng iba. Isipin mo, kung magpakasal tayo, kumpleto ng bahay at sasakyan. Nakuha ko na rin ang malaking order mula sa Yoyi. Maganda ang hinaharap. Dagdag pa rito, sa kabila ng kapatid mo, ang relasyon niya sa Saros, kung magtutulungan, posibleng magbibigay ito ng tulong sa kanya. Pwede itong maging win-win situation. Hindi ba't pinakaayaw mo ang mangutang umasa sa iba? Meron tayong anak. Ang ating relasyon, alam mo naman, kung ipagpatuloy mong pagpapakasal sa akin, ito ang pinakamainam na desisyon mo. Seryoso ka ba sa sarili mo? Alam mo ba? Ate, bakit mo ko hinahatak? Ito ay usapin ng pamilya. Hindi mo pwedeng pakialaman. May mga bagay na dapat hayaan si Miss Jiang na siya mismong magdesisyon. Bumalik na ba ang kapatid ko? Bumalik na siya, pero natatakot lang akong... Tulungan mo ako na tumawag sa kanya. Mas mabuti siguro kung ako mismong makipag-usap. Sige. Hello, nagkaroon ba ng problema sa kasal? Hello? Anong nangyari kay Ranran? Kuya, may nanakit sa akin. Pupunta na ako. Huwag kang mag-alala, kasama niya ako pagdating niya. Hindi ko siya tatalikuran, makakarating siya agad. Sunway, lumapit ka dito. Kuya! Humingi ka ng paumanhin sa asawa ko. Bakit nga ba? Humingi ka ng paumanhin! Ate, patawad. Hindi siyang utak sa likod ng nangyari.
Ma, halika. Humingi ka ng tawad kay Ranran. Hawyu, paano naman? Meron bang rason para ang biyanan ay humingi ng paumanin sa manugang? Ang dangal ko bilang nakakatanda, wala na bang saysay? Kinikilala ka niya? Ikaw nakakatanda? Hindi ka niya kinikilala. Hindi rin ikaw nakakatanda. Huwag mo na kong ilagay sa mahirap na sitwasyon. Ranran, patawan. Si Mama, sa mga nakaraang 2 taon, medyo naging maginhawa ang buhay. Kaya medyo naligaw ako. Pero dati, hindi ba nilagaan kita ng husto? Hindi ba? Zangshan, ang taong ito ay bobo, kulang sa pangmalas. Pero, nagpalaki naman ng 2 anak kaysa sa buhay niya. Pwede na. Alam ko kung anong uri ng tao ka. Hindi kita pinaparatangan. Ngunit Hawyu, hindi mo na kailangan magpaggapa, diba? Hanggang sa puntong ito ng sitwasyon. Hindi ba ito dahil sa yung pagiging malamig mo sa kapwa? Ganyan dapat. Ranran, ang problema ay ikaw may sisi. Dahil sa pagiging sobra kong mahigpit sa aking ina at sa aking kapatid na babae. Ginawa ko yun para ipaglaban ka. Para sa akin? Hindi ba para sa kapatid ko rin at sa mga resources na nasa likod niya? Para lang sa sarili mo. Kasalanan ko. Hindi ko sinuway ang sinabi ng kuya ko. Nakita ko na ang tunay mong mukha. Ngunit ang ina at kapatid mo, lahat yun, ay gamit lang inosente ang itsura mo na pinapalusot at pinapakinabangan mo. Pero akong pinahirapan mo sa loob ng 7 taon. Ikaw yun! Hindi ba dapat pagbayarin kita sa ginawa mo para maalis ang galit na ito? Hindi. Noon, ikaw nahuli sa akin. Mahal mo ako ng sobra at halos ka nang mamatay. Hindi ba? At ngayon, malinaw na matagumpay na ako sa negosyo at halata pang hihiram ng tulong sa Yoyi para umangat ng mabilis. At ikaw, isang housewife lang na walang maayos na trabaho. Anong may tutulong mo para makiganti sa akin? Mas mabuti pang sundin mo na ang sinabi ko kanina. Magpakasal ka sa akin. Sa huli, ang benepisyo, hindi ba para rin sa anak natin? Kung wala siya, meron ako! Hindi ko inakala, ang batang ito parang walang ugat at lumutang lang. Nakapasok din sa buhay, nakatanim ang ugat. At kasama pa si Miss Liu. Nakagawa ng magandang relasyon. Sabihin ko man o hindi, ang pamilya ng Jiang talaga namang may kabuluhan. Pero dapat mo pakinggan ang payo ko. Gamit ang iyong kapatid bilang pundasyon at ang lakas natin, mas mapapataas natin ang antas ng 2 pamilya natin. Niloko mo si Ranran dahil bata pa siya at walang alam. At nauwi ito sa ganito. Ngayon, galit na siya sa'yo. Iniisip mo rin ba na papatawarin kita at makikipagtulungan ako sa'yo? Kung nakarating ka sa antas na ito ngayon, dapat alam mo na ang lahat ng bagay, kung kapaki-pakinabang, ay pwede pang pag-usapan. Sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Ngayon, curious na ako. Pagdating sa laki, ang Saros at Yoyi ay halos parehas lang. Tama. Ngunit hawak ko lang ang 1.5% ng order. Kahit malapit ka pa kay Miss Liu at magkaibigan kayong dalawa, malaki pa rin ang agwat. Saan mo kinuha ang ganitong kumpiyansa na matatalo mo ako? Kahit pa magkaaway tayo ng todo, ano man na mangyari, gagamitin mo ang Saros para mag-pressure at ipagtigil ang order ka sa Yoyi at aalisin ako sa listahan ng supplier. Para ayusin ka, hindi na kailangan. Hindi na kailangan pang si Miss Liu ang kumilos. Ang order na ito ay personal kong kinukontak at tinapos ng bagong executive assistant. Wala akong kakampi sa itaas. Ayos. Gusto ko rin makita kung gaano kagaling ang mga nasa itaas na yan. Dapat dumating ng mga tao, hindi ba? Kung hindi pa, maayos sila naghihintay sa lunch. Plano nilang hintayin ang kasal hanggang sa pinakamataas na bahagi nito. Tatapusin ito sa isang nakakagulat na paraan upang tulungan ng iyong reputasyon. Tawagan mo ng tao. Assistant Yu, panahon na. Pakiusap, pumunta ka sa banquet hall at tumating ka kaagad. Ngayon, makikita natin ang galing ni Big Brother Jiang. Hindi kita bibigoin. Ang Yuyi Film Industry. Dumating na si Executive Assistant Yu. Assistant Yu, halika po dito. Pakiusap po. Tungkulin ko ito. Hindi ko ito matatanggihan. Ngayon, ito ang pinakamasayang araw ko. Hindi dahil kasal ko ngayon, kundi dahil ako'y makakatanggap ng isang maliit na kumpanya at nakagawa ng kontrata sa leader ng industriya, ang Yuyi Film Industry, para sa susunod na taon ng 1.5% order. Ano bang meron ako para dito? Tama! Ikaw si Sun Hawyu. Ano ba talagang meron sa'yo? Jiang Ziheng, may sasabihin ka ba? Sige, sabihin mo. Ayoko na magsalita. Paano niya nagawa magsalita ng ganito? Sa ganitong mahalagang okasyon, napakatapang niya magsalita ng ganito. Kung gano'n ang sinasabi niya,
Baka mapagalitan niya ang Saros at Yoye at magkahaway sila na todo. Sa mundo ng negosyo, ang kailangan mo isang walang atrasan ng momentum. Ngunit ang Yoyi na may pinakamalakas na puwerso sa industriya ng pelikula at kung hindi nila kayang kontrolin ang binatang ito, ang CEO ng Yoyi sa Greater China region, baka maging katatawanan sa buong negosyo. Jiang Ziheng! Sobrang yabang mo! Ang executive assistant Yoyi kumakatawan sa dangal ng CEO ng Yoyi Film Industry sa Greater China! May intensyon ka bang hamunin sila? Xiaoyu, lumapit ka. Jiang Ziheng, ngayon, sa harapan ng executive assistant Yu, humingi ka ng tawad. Ang pagyayabang mo ngayon. Ang nasaktan mo ay ang dangal ng CEO ng Yoyi Film Industry ng Greater China. At kapag nakasama ang Saros sa gulo, paano mo ipapaliwanag kay Miss Liu? Ako nga bang nakasakit sa dangal ng CEO ng Yoyi Film Industry sa Greater China? Ganun ba? Sa tingin ko hindi. Assistant Yu, narinig mo nang malinaw. Pag sinabi kong hindi, hindi talaga. Teka muna. Nasaan ang kontrata? Assistant Yu! Anong ibig mong sabihin? Ito ang bilyong yuan na kontrata na pinag-aagawan ng marami. Hindi! Paano mo gawa sirain ang kontrata ng Yoyi? Assistant Yu! Ipinagsawalang bisa mong tungkulin mo! Ipapasok ko ito sa headquarters ng Yoyi. Kung ganito ka magtrabaho, sino pa mong titiwala sa suppliers? Paano pa magagawa ang trabaho para sa Yoyi? Sabihin mo kung sino ako. Sino ka? Ang nakatayo sa harap mo ay ang Yoyi Film Industry, ang bagong CEO ng Greater China, si Mr. Jiang Ziheng. Ano? Si Jiang Ziheng ba? Ikaw ang bagong CEO ng Yoyi Film Industry? Imposible. Talagang imposible! Sa iyong karanasan, paano ka nakaupo sa posisyong ito? Dahil siya ang pangunahing creative ng Blackmail, ang pinakadiwa ng proyekto. Siya mismo ay si Virgil. Virgil, kaya pala nakuha ko ang kontrata. Ikaw may gawa nito. Ikaw nagpatulong kay Jiangran upang maibigay sa akin ang kontrata na hindi padala ang Xiaoshanqing kay Ranran. Dahil kayo ay matalik na magkaibigan. Walang anuman. Makakapagod. Salamat sa iyong pagpunta. Lahat ay para sa negosyo ng kumpanya. Tara na. Halika na. Mr. Sun, ang advance equipment na nakuha mula sa amin ay nagkaroon ng problema. Kailangan na ngayon ng full payment para ma-pre-order. Dahil sa pagkatrabaho mo sa Yoyi, nabigo ang deal. Ang bagong batch ng loan ay hindi rin maaprubahan. Ang nakaraang loan ay kailangan mong patunayan na may kakayahan ka magbayad. Paano ang advance payment? Mr. Sun, dahil nabigo ang iyong pagkikipagtulungan sa Yoyi, ang dati nating pagpalawak sa negosyo, mas mabuting ipagpaliban muna. Bibigyan kita ngayon ng 3 araw para maayos ang mga kagamitan na may balik sa aking pabrika. Ituturing ko itong pinabayaan at ako mismo mag-aayos. Umalis kayo! Umalis kayo! Salamat sa inyong dalawa. Nakapanood tuloy kayo ng malaking palabas. Talaga nakakahiya. Matagal na tayo nakatira sa malalim na bahay, kaya't kakaibang ganitong karanasan. Kung hindi tapat sa sarili, hindi rin tapat sa iba. Maaaring lokohin sandali, ngunit hindi magpakailanman. Malaki na ang progreso mo kamakailan na. Balang araw, kaya nang humawak sa sarili si Ayuan. Kuya, may gusto kong sabihin sa'yo. Kayo ng pamilya mo, matagal na nagkakahiwalay. Kami na muna nga alis. Atiwa! May mga bagay din kaming ayusin pag-uwi namin. Huwag mo muna ipakita ang malit na inis. Babae may malaking posisyon si Yoyi. Pag-usapan na lang natin mamaya. Ihatid mo muna sila sa kotse. Si Sun Haoyu, talagang may pakikipagsabuatan sa loob ng Yoyi. Ginamit ang kanilang kumpanya para sa sariling pakinabang at sinasamantala ang ari-arian ng kumpanya. Isa yun sa malalayong kamag-anak niya. Ang tawag sa kanya ay Sun Mu. Pero ang kumpanya na totoong kumikita ay ang morphing culture. Natatakot akong baka maloko si Sun Haoyu. Kaya kinopya ko ang lahat ng kanilang transaction at chat records. Hindi ko akalaing magagamit ko talaga ito. May nagtatangkang magpa-traffic kay Sun Haoyu. Kaya kinuha ko ang lahat ng kanilang mga record at transaction of chat. Hindi ko inasahan na magagamit ko ito sa wakas. Sun Mu. Kakaiba. Bagong opisyal pero may 3 apoy sa simula. Ikaw magiging handog ko. Bakit hindi ka pa rin nasisiyahan?
Parang panaginip lang. Pagkatapos kitang makilala, ang buhay ko ay biglang nagbago ng malaki. Kaya mo pang ipasa sa akin ang ganitong kumikitang kumpanya. Kung saan may pagmamahal, nandun ang pera. Higit pa rito, ang kagandahan ay nangangailangan ng pera para mapanatili. May kasabihan ngang alagaan ng minamahal gaya ng pag-aalaga ng bulaklak, hindi ba? Mahal ko, ang galing mo talaga. Kung hindi ko nakilala si Jiang Zheng, sana, siguro noon ay mas nauna kitang nakilala. Salamat kay Jiang Zheng. At nakasama kita ngayon. Ngayon ay sabay tayo nag-shopping. Pagod ka na ba? Hindi naman. Lahat naman ito'y para sa'yo. Pupunta ka sa company annual party, kaya kailangan mo ng damit. Si Heng, tignan mo. Girlfriend mo to, hindi ba? Bakit siya malapit kay son mo? Naghiwalay na kami. Sino man ang gusto niyo makasama, kalayaan niya na yon. Parang may mali kay Sunmo. Mas mabuti siguro manatili sa distansya. Bakit? Never do mong extreme pressure? Ngayon nagsisisi ka na? Huli na. Dahil sa 7 taong pagkakaibigan natin, itong huling payo ko sa'yo. Iba-iba ang kapalaran ng tao. Si Heng, tulungan mo kong piliin kung alin ang magandang isuot. Maganda naman lahat, pero bukas si General Shen dahil balak mo ipahayag iyong pagkakakilanlan at papasok sa board of directors. Dapat ang outfit mo ay mas formal, sakma sa okasyon. Okay, magkita tayo sa annual meeting bukas. Sige, magkita tayo. Kumusta, Mr. Jiang? Mr. Jiang! Oh, Mr. Jiang! Mr. Jiang, Bakit nandito ka? bakit? Sa Director Jiang, lahat ay kontrolado niya? Dinala pati pamilya sa annual meeting? Pamilya? Si Sunmo? Bakit mo pa itatanong kung alam mo naman? Kakausap ko lang si Sunmo. Alam mo na agad. Nang i-block mo ako, inakala ko matatag ka pala. Huwag ka magkamali. Ito'y dahil sa ating pinagsamahan. Isang friendly reminder lang. Friendly reminder? Ang ganyan salita, itago mo lang para sa malit na babae. Paano mo nalaman na nagsimula na akong magrelasyon? Alam mo rin na ang boyfriend ko ay hindi mabuting tao. Alam mo na agad, Jiang Zheng, hindi mo ba nakikita ng kakatawa ka? Ano nakakatawa doon? Hindi ako bumaba sa harap mo o humingi ng tawad o magpakumbaba. At kahit pa nakuha kong pabor ng pinakamataas mong boss, at kasama pa siya na umangat pa sa posisyon ko. Talagang nagulat ka. Gusto kong bumaba ka at humingi ng tawad at magpakumbaba. Akala mo bang pamamaraan mo ay napakatalino? Noong karawan ko, sinabi mong gusto mong makipaghiwalay at binak mo ako. Pero lahat yun ay para lang ipahiya ako. Ginamit mo ang regalo para pasanin ang aking pagsisisi. Para ampasin ang aking pakiramdam ng karapat-dapat. Desidido kung gusto makipaghiwalay sa'yo. Bakit mo pa kailangan gawin akong balisa at nag-aalangan at sumunod ang tapat sa'yo? Desidido kang makipaghiwalay? Kaya bakit sa simula ko lang ng relasyon, ikaw nag-block sa akin ng ilang araw, biglang lumapit para sira ng boyfriend ko, pilitin ako makipaghiwalay? Jiang Zheng, bakit ngayon ko lang na-realize kung gaano kakasuklam? Sinayang mo lang ang mabuting intensyon ko. Mabuting intensyon? Ang totoo, sa proseso ng pagsisisi mo, napansin mo na lumalampas na sa kontrol mo sitwasyon. Kung ganito, hindi mo lang ako nasasayang, kundi mapapanood mo pa na makasama ko ang mas mabuting tao. Sa matinding pagsisisi at selos, kailangan mo talaga mag-isip ng paraan para sirain kami. Ako? Nagsisisi? Hindi ba? Pag iniwan mo ako, hindi mo makakamta ng mas mabuti at sa oras na iniwan mo ako, ang pinakamataas mong boss ay agad na nahulog ang loob sa akin. Hindi ka nagsisisi o nagsiselos? Si Heng! Bakit ngayon ka lang dumating? Halika! Ito si... Ito si... Siyang ex-girlfriend ko. Sino siya? Kasamahan ko. May kinalaman ba to sa'yo? Ex-girlfriend. Kasamahan? Nagbihis ng sobra para makuha ang atensyon? Intern ba siya? First time pa lang niya pumunta sa annual meeting. Hindi niya alam ang mga patakaran ng kumpanya. Ang yoyi, walang patakaran sa kanya. At pinoprotektahan pa siya. Ano? Gusto mo bang lumapit sa mas bata ha? Ate, tapos na kayo ni Jiang Zheng, diba?
Oo. Kung tapos na kayo at wala nang ugnayan, yun, nagkaroon relasyon na. Hindi lang yun, kundi kami na ng pinakamataas na boss niya. Ha? May pinakamataas na boss ka pa rin? Ang tinutukoy niya si Sunmo. Kahit ang director ng inyong project team, mukhang bago ka pa lang sa kumpanya. Mababa ang ranggo. Kaya, may mga bagay na hindi mo pa alam. Kayo mga dalaga, mag-ingat kayo. May mga tao kasi na umaasa lang silang taon na mas matagal sa trabaho. Nagpapakita ng pagiging senior at tinutulungan ka sa mga maliliit na bagay na parang kabutihang loob lang. At akala nyo, ang galing nila. Dahil doon, magkakaroon kayo ng maling impresyon. Mag-ingat kayo sa kanila. Huwag kayong magpapadala. Okay lang yun. Si Zeng ang magbabantay sa akin. Di ba? Siyempre naman. Jiang Zeheng, talaga namang parang bumalik ka sa nakaraan. Kaya mo rin lukuhin ng matanda, di ba? Ngayon, pinipilit mo namang lukuhin ng mga dalagang walang karanasan sa mundo. Eh di, wala naman yung kinalaman sa'yo, di ba? Ex-girlfriend. Ikaw, hindi sapat sa isang lalaki na magaling na magsalita. Walang silbi yun. Kailangan din ng sariling kakayahan. Tulad ng director niyo si Sunmo, pinamumunuan ng kanyang project team at nakamit ang pinakamahusay na resulta sa kasaysayan ng pelikula. Kaya nito pagdating sa kahit saan. Kakabuo lang ni Sunmo. Binigyan niya ako ng isang kumpanya. Binigyan ka ng kumpanya? Hindi masama. Kung ikukumpara sa kanya, parang langit at lupa ang pinagkaiba niya. Nandito na si Mr. Shen! Mr. Shen! Mr. Shen! Pa! Ayun. Tito Shen. Tito Shen? Zeng. Sa isang iglap, ang laki ng paglaki mo. Si Papa ay tumatanda na rin. Mula ngayon, ang kinabukasan ng Yoyi ay nasa iyo na. Zeheng, si Ayuan ay bata pa. Kaya turuan mo siya ng higit pa. Masusunod po. Kumpleto na ang lahat. Simulan na natin ang salo-salo. Tara, umakyat na tayo. Siya? Si Mr. Shen? Bakit naman? Mga kasama, ngayon na nakapagtipon tayo dito. Una sa lahat, gusto kong pasalamatan ang lahat ng kasamahan sa Yoyi Pictures. Sa nakaraang taon, dahil sa inyong walang sawang pagsisikap, ang Yoyi Pictures ay nakamit ang kahanga-hangang mga resulta. Salamat sa iyong pagsusumikap. Kasabay nito, gusto ko rin pasalamatan ang mga kilalang tao sa industriya na nagpunta sa taon ng selebrasyon ng Yoyi Pictures. Ako, si Shen Ziyu, labis ako nagpapasalamat. Siya ang chairman ng Yoyi Pictures? Si Shen Ziyu? Kung ganon, hindi ba... Ngayong taon sa annual meeting, may dalawang bagay akong i-aanunsyo. Ang una, tumatanda na ako. Medyo humihina na ang aking lakas. Simula ngayon, ang aking nag-iisang anak na babae, si Shen Yuanjun, ang pansamantalang hahalili sa akin bilang chairman ng Yoyi Pictures. Siya nag-iisang anak na babae ng pamilyang Shen? Tagapagmana ng bilyon-bilyong korporasyon? Kung ganon, parang napapaboran si Jiang Zeheng ng dalaga. Hindi tama. Malaki ang pagitan nila. Kahit mahulog ang puso ni Miss Shen sa kanya, hindi papayag si Chairman Shen. At ang ikalawang bagay naman, alam na ninyong lahat na ang Yoyi Pictures ngayong taon ay nakamit ang hindi pa nagaganap na tagumpay. Ang Black Myth Wukong ay nakamit ang pinakamataas na kita sa buong mundo. Ziheng. Ipakilala mo sa lahat ng buong galang. Siya ay isa sa pinakamahalagang talento ng Yoyi Pictures, si Jiang Zeheng. Siya ang pangunahing creative ng proyektong Black Myth. Kasabay nito, siya rin ay isang henyo na direktor at manunulat, si Virgil. Ano? Hindi matitinag ang kakayahan ni Ziheng. Sa Yoyi, ayon kami sa prinsipyo na batay sa talento at sa karapat-dapat na gamitin. Kaya naman, tinaguyod namin siya at itinaas sa posisyon ng CEO ng Greater China ng Yoyi Pictures. Siya at ang aking anak na babae. Magsisimulang katuwag sa pagunlad, matataguyod sa isa't isa. Sana, sa pamumuno ninyo, ang kumpanya ay katulad ng tema ng ating taunang pagtitipon, sumalubong sa mga alon at simulan ang mga pangarap. Mga kasama, sabayan natin ang pag-asang ang Yoyi Pictures ay matagumpay sa patungo sa mas malinaw at matagumpay na bukas. Salamat sa inyong lahat! Tama! Siya ang naging bahagi ng Yoyi Pictures? CEO ng Greater China?
Kung rush hour, hindi ka ba makalabas ng maaga? Ito bang unang beses mo? Nakatanggap ba kayo ng ganitong gabaling regalo sa karawan? Pagdating niyo mamaya, sadyang sasaluhin namin kayo. Salamat sa pagmamahal mo. Ang mura. Mura. Na hanggang nakakasuka. Kung ganito, hindi mo lang ako nasayang. Makikita mo pa na ako'y nasa mas mabuting tao na. Sa matinding pagsisisi at selos ng ganito, dyan ka lang mag-isip ng paraan para sirain kami. Hindi ba? Paghiwalay mo sa akin, hindi mo makikilalang mas mabuti. At pagkakahiwalay ko sa'yo, ang iyong boss na nakakataas sa'yo ay agad na nahulog ang loob sa akin. Hindi ka ba nagsisisi o nagsiselos? Ngayon lang ako nakasama ni Sun Mo. Binigyan niya ako ng isang kumpanya. Kung ikukumpara ka sa kanya, parang langit at lupang agwat. Ano bang nagawa ko? Malco, nasan ka? Bakit hindi kita nakita? Naku naman. Malco, magsisimula ng taon ng pagtitipon. Bakit hindi ka pa dumarating? Paano nangyari to? Sagutin mong tawag ko! Imposible to. Hindi! Nasaan ka na? Bakit mo ko brinak? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Naka! Ngayon ay magre-retiro na si CEO Shen. Ako naman, maghahanda rin ako ng isang regalo. May regalo din ako. Talagang henyo ang scriptwriter. Napakamaingat. Ayusin ko ang tao para mga bagong biniling mataas ang presyong kagamitan ng kumpanya ay unti-unting sirain ang mga pwedeng palitan na bahagi at i-report ito bilang normal na wear and tear. Gagamitin mo lang ang shell ng kumpanya ng Move and Culture at i-recycle ito. Palitan ng mga bahagi na parang bago na ulit. Pero ang ganitong klase ng kagamitan, mahirap ibenta sa bansa. May pangangailangan lang sa iilang kumpanya at malakas ang kakayahan nila. Tanga, pwede kang mag-alok ng serbisyo ng renta. Ayusin ko rin ang kumpanya. Ang mas mabili kaysa sa renta na ideya, walang gastos. At kapag naabot natin ang presyo sa merkado, marami tayong makakausap na negosyo. Siyempre hindi. Kung akong nasa lugar niya na may ganito kagandang girlfriend, aalagaan ko hanggang sa dulo. Bakit pa ako magagalit dahil dito? Bukod pa dito, ito mismo si Jiang Ziheng ang nagdesisyon sa sarili niya na nagdulot ng malaking akala sa'yo. Ang mga katulad niya, lalaki na purong sariling isip. Paano niya malalaman ang sariling pagkakamali? May regalo din ako para sa'yo. Mahal ko, kung nasa ng pagmamahal, nandun ang pera. Lalo na, ang kagandahan ay kailangan ng pera para mapanatili. May kasabihan ngang alagaan ng minamahal na parang inalagaan ng bulaklak. Salamat kay Jiang Ziheng na nakasama kita. Isang kumpanya na may taon ng kita na 2 milyon. Ito ang unang regalo ko sa'yo. Yung regalo niya sa'yo na Porsche Panamera. Pwede mo namang bilhin sa sarili mo basta gusto mo. Ito ang ebidensya na si Sun Mo kasama ang kanyang kamag-anak ay nag-aagaw ng ari-arian ng kumpanya para sa sariling kapakinabangan. Mr. Shen, aprobahan mo ng otoridad ng warrant of arrest. Ang malaking bahagi ng nawalang kita ng kumpanya ay maaari pa rin mabawi. Ayos. Talaga nagustuhan kang regalong ito. Dumating ng pulis. Nandito na sila. Miss Chen Luyao, tungkol sa moving culture, sa pag-aabuso sa malaking kagamitan ng Yoyi Films, ikaw ang pangunahing responsable. Mangyaring sumama ka sa amin. Hindi ako yon. Dapat kay Sun Mo kayo pumunta. Wala akong kinalaman. Si Sun Mo ay sumakay ng eroplano ngayong gabi. Mga 7:30 papuntang Timog Silangang Asya. Nagpadala ng nakakataas na unit ng warrant arrest. Bilang aktual na legal representative ng Moving Culture Media Corporation, maaari kang magapila. Pero bago yon, kailangan mo munang sumama sa amin. Hindi ako sasama. Jiang Ziheng, tulungan mo ako! Ziheng, alam mo, wala akong kinalaman dito! Makipagtulungan ka na lang sa investigasyon. Talagang mapapatunayan na hindi mo alam. Magiging magaan ang parusa. Jiang Ziheng! Halika! Jiang Ziheng! Ano ginagawa nyo? Bitawan nyo ako! Wala akong kinalaman dito!
Bawat isa may sariling kapalaran. Ziheng, sa simula pa lang ang iyong panunungkulan, nahuli mo na ang isang malaking salot. Magaling. Mga kasama, ipagdiwang natin si Ziheng! Ipagdiwang natin si Ziheng! Ipagdiwang natin ang Yoyi! Mabuhay! Mabuhay!